Okay lang naman kung mabuntis siya pero parehong ayaw pa nilang dalawa kaya may iniinom siyang gamot. Hindi sa ayaw nila sa bata. Gusto lang ni Oscar na ma-enjoy na muna nila pareho ang buhay na silang dalawa lang. Gusto nitong mag-travel sila at ayaw pang mahirapan agad siya sa pagbubuntis. At alaga ng anak, naintindihan niya si Oscar sa pagiging protective sa kanya lalo ng plano sa pagkakaroon ng anak. Ayaw lang nitong matulad ditong maging anak. Gusto nitong full-time ang ibigay na alaga at pagmamahal kapag may anak na sila. Sa estado ng buhay nito ngayon, ay priority ang maging stable na muna ang negosyo. Maingat na inayos niya sa pagkakahiga ang asawa bago pabagsak na humiga sa tabi nito. Thank you, sweetie. Nakangiting yumakap si Juliet sa asawa at tinalikan ito sa laeg. I love you. Parehong may ngiti sa labi na ipinikit ng dalawang mga mata habang magkayakap. Bukas ay panibagong yugto ng kanilang buhay kasama ang mga taong naging parte ng kanilang buhay. Lalo na ng pamilya. Dad, okay na bang suot ko? Tanong muli ni Jeric sa ama. Pumalatak si Eddie, taig pa ng anak ngayon ang babae at naging conscious sa itsura. Napabuntong hininga si Jeric na hindi sumagot ang ama at mukhang naririndi na. Sa paulit-ulit niyang tanong, nasa biyahe na sila at malapit na sa hotel na pagdadausan ng engagement party. Hindi siya mapakali at gustong makilalang apo ng chairman. Baka makalimutan mong engagement ang pupuntahan natin. Huwag kang gumawa ng dahas dahil baka sa kulungan ng bagsak mo kapag nagkataon. Alalahanin mong maimpluwensyang tao sila. Kaya tsak ng mapapangasaway malakas din. Hindi ko po nakakalimutan, Dad. Gumiti si Jeric sa ama pero sa kaloob-looban ay may nais gawin mamaya. Pagkababa sa kotse ay binigay ni Eddie ang susi sa guard upang ito nang mag-park ng sasakyan sa garahe. Naunang anak niyang pumasok at mahigpit ang seguridad. Hindi pinapapasok ang walang imbitasyon. Dad, hindi ba tingnan ni Oscar yun? Turo ni Jeric sa babaeng kapapasok lang sa hotel. Nangunutang noon ni Eddie at tama nga ang anak. Kapag nasa paligid ang babaeng ito, ay tsak na may gulong mangyayari. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan niyang mag-cruise ang landas nila nito. Napatikwas ang kilay ni Amanda nang makita si Eddie at kasamang anak na pinagmamalaki sa lahat. Sa tagal ng panahon ay hindi pa rin sila okay. Galit pa rin siya dito at sinisisi sa pagkakaroon niya ng anak na bastardo. Mabilis na sumunod si Cynthia sa ginang ng humakbang ito at lumapit sa ama ni Oscar. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Eddie sa babae sa mahinang tinig lamang. Tumawa ng mapakala si Amanda habang nanguuyam ang tinging pinukul sa lalaki. Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Ang kapal ng mukha mong dumalo dito ngayon sa kabila ng ginawa mo. Hinaan mong boses mo. Gigil na angil ni Eddie sa babae pero sa mahinang tinig pa rin. Hinirapan ni Amanda ang lalaki. Ayaw rin naman niyang makalikha ng gulo dahil kay Eddie. Kailangan niyang i-reserve ang galit mamaya para sa pamilya ni Juliet. Dad, calm down. Alalahanin mo kung sinong host sa event na ito. Pabulong na paalala ni Jeric sa ama. Hindi niya rin gustong kaharap ang ginang pero kailangan nilang magpakabait ngayon. Kung ano man ang issue natin noon ay labas ang event na ito. Kung bakit ako narito, may hinahon na tura ni Eddie. Kailangan niya maging mabait dito upang hindi gumawa ito ng iskandalo. Ayaw niyang magalit sa kanya ang chairman kung sakali. Ha? Paanong labas sa issue? Gayong involved sa event na itong anak natin. Sarkastikong tugon ni Amanda sa lalaki. Nangunot ang noon ni Eddie at mukhang nababaliw ang tingin ipinukul kay Amanda. Hindi niya alam kung anong nasa isip nito at binanggit si Oscar. Well, hindi na nakapagtataka kung bakit kasama ka sa inimbitahan ni Oscar dahil ama ka pa rin niya. Nakakainsulto ang ngiting nakapaskil sa labi ni Amanda. Nagsalubong ng mga kilay ni Eddie at naguluhan sa mga sinasabi ng babae. Sa ating dalawa ay mas nakakaawa ka dahil sa kabila ng paggamit mo sa aking ina noon upang masunod si Oscar hindi ka pa rin nagtagumpay. Hindi mo siya nagawang ipakasal sa babaeng gusto mo para sa pansariling interest. Naikuyom ni Eddie ang mga kamay at pilit na pinipigilan ng sarili na masuntok si Amanda upang patahimikin. Dad, wag mo siyang pakinggan at nababaliw na siya. Muling pigil ni Jeric sa ama, tinawakan ito sa balikat. Natawa si Amanda na makitang napipikon na si Eddie. Alam ko na ayaw mo rin sa babaeng pakakasalan niya. Kaya makipagtulungan ako sa iyo ngayon upang masira ang relasyon nila. Alok niya kay Eddie. Ano ang ibig mo sabihing ikakasal si Oscar at kailan? Galit ng tanong ni Eddie sa babae. Sa pagkakataon na ito ay
Noon naman ni Amanda ang nangunot dahil naging clueless si Eddie at alam niyang hindi ito nagpapanggap lamang. Hindi mo alam na ngayon ang engagement party ng anak mo? Natigilan si Eddie at napatingin sa paligid. Lahat ng naroon ay mga kilalang tao sa industry at society. Matalimang tingin ipinukul sa babae at minura niya to. Tanga bang tingin mo sa akin? Tingnan mong mga tao sa paligid. Sa tingin mo ay kaanak sila ng babaeng basura na yon? Natigilan din si Amanda at mabilis na umikot ang tingin sa paligid. Sa kanya lang napansin ang mga taong naroon, halatang galing sa mayayaman, ngunit hindi niya kilala. Bigla siyang napasimangot at naisip. Hindi ko akalaing pati ang kasuotan ng pamilya ng babaeng iyon ay ginastosan din ng tanga mong anak. Umawang ang mga labi ni Eddie at hindi makapaniwalang napatitig sa babae. Hindi niya alam kung paano nitong nasabing kaanak ni Juliet ang mga naroon. Marahas na napabuga siya ng hangin sa bibig upang pakalmahin ang sarili. Kung wala lang sila sa naturang event, ay nasapak na niya to. Dad, wala po siyang alam sa negosyo, kaya hindi niya kilalang mga nandito. Lilinaw na ni Jeric ang lahat upang mabawasan ang galit na nadarama ng ama para sa ina ni Oscar. Nanlisik ang mga mata ni Amanda sa binata at tinampas ito sa braso. Nadala ng kanyang handbag. Jerk, ikaw ang idiot sa ating dalawa. Engagement party ni Oscar ang gabing ito. Kaya paano magkakaroon ng taga-alta sa syudad dito? Natigagal si Jeric at hindi ininda ang ginawa ng kanyang ginang. Mas nag-focus kasi ang iniisip niya sa sinabi nito para silang nabingi ng ama at sabay pang napabigkas. Imposible. Alam ko ng engagement party ang magaganap ngayong gabi. Pero hindi para kay Oscar. Hindi niya ba alam ang tamang venue kung saan gaganapin? Naitanong ni Jeric upang natapos ng pagtatalo ng dalawa bago pa sila mapansin ng mga naroong nagsasagutan. Totoo ang sinasabi ni Tita Amanda, si Oscar mismong nag-abot sa amin ng invitation card kagabi. Pagpapatunay ni Cynthia, tinaas pang hawak na invitation card. Bahagyan ng laki ang mga mata ni Eddie na makitang hawak ni Cynthia. Napailing siya at hindi magawang ibuka ang bibig. Galit na inagaw ni Jeric ang hawak ni Cynthia upang tingnan iyon. Maaring kapareho lamang ang pagkagawa sa naturang card, pero nang buksan iyon ay nangunot ang noon niya. Paano magkapareho? Naibulong niya, inagaw din ni Cynthia ang kinuha sa kanya ni Jeric at ipinasok muli sa dalang bag. Hindi niya alam kung bakit mukhang hindi makapaniwala to sa nakita. Dad, magkapareho pong invitation card kaya hindi nga sila nililigaw. Bulong ni Jeric sa ama. Paano nangyari yun? Hindi maaaring hatiin itong hotel para sa tagalabas dahil apo niya mismong host ngayon. Halos pabulong ding naitanong ni Eddie. Huwag na tayong magtalo pa tungkol dito. Ang pag-usapan natin ay kung paano natin masirang relasyon ng dalawa ngayong gabi. Sinabi pa ni Amanda ang planong nabuo kagabi. Alukin nila ng malaking halaga ang pamilya ni Juliet. Layuan lang anak nila. Kilala mo ba ang pamilya ni Juliet? Nababahalan tanong ni Eddie kay Amanda. Natigilan si Amanda bago umiling. Hindi niya rin alam kung saang pamilya to nanggaling. Ang hula lamang niya ay katulad din ito ng anak niya na hindi buong ang mga magulang kaya nagkasundong dalawa. Shit, masama to. Naibulong ni Eddie at muling iginalang tingin sa paligid. Sigurado ba kayo na si Oscar ang nagbigay sa inyo ng invitation card na yan? Tanong niya muli sa dalawa. Opo, siya mismo nagbigay nito sa amin kagabi. Si Cynthia na ang sumagot sa ginot, nagtataka dahil biglang naging balisa ito. Dad, marahil ay maling card ang naibigay niya sa dalawa. Sa pagkakaalala ko'y binigyan din siya ng chairman ng invitation. Conclusion ni Jeric at nawala ng kabang nadarama. Biglang umaliwalas ang aura ng mukha ni Eddie at napangiti. Tama ka, imposible siya ang host dito ngayon. At nakapagtaka din na wala pa siya. Ang ibig sabihin lang ay abala din sa sarili niyang engagement party. Tumango-tango pa si Eddie. Pero kailangan pa rin nating alalahanin ng bagay na yan, Dad. Hindi ko matanggap ang babaeng yun na mapapangasawa ni Oscar. Kahit ayaw kong kilalanin ang kapatid ng bastardong yun. Muling nagdilim ang aura ng mukha ni Eddie at tama ang anak. Tawagan mo kapatid mo. Alamin mo kung saan gaganapin at anong oras ang simula. Utos niya kay Jeric. That bitch, naisahan niya ako. Check na siyang nagpalit ng invitation card upang hindi ako makarating. Mukhang nahulaan niyang gagawa ko ng eksena kapag nakilala kong pamilya niya. Galit na ibinagsak ni Amanda ang dalawang kamay na nakakuyom sa magkabilang tagiliran. Kung kaharap niya lang ang babae, ay nasa bunutan na niya ito. Paano na po yan, tita? Mukhang wala siyang balak na makilala niyong pamilya niya hanggang sa araw ng kasal nila. Nababahalang tanong ni Cynthia. Bumagsak mga balikat ni Amanda at hindi makapaniwalang ganong kautak ang babaeng pinili ng anak niya. Mabilis nang kinuha ang phone na tinawagan ang anak, ngunit walang sumasagot. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Juliet sa asawa habang inaayos ang necktie nito.
Muling napatingin si Oscar sa phone. Ang inang tumatawag, ayaw niya sagutin at ayaw niya masira ang gabi niya. Sagutin mo na't baka importante. Udyok niya sa asawa at ngumiti. Naroon na sila sa hotel at nanatili na muna sa VIP room. Ang relatives ng asawa ay naroon na rin at kalahating oras na lang ay magsisimula ng pagpapakilala sa kanya sa lahat ng naroon. Baka may emergency at kahit si Jeric ay natawag sa'yo. Kinuha niyang phone ng asawang nakapatong sa kamay at binigay dito. Napilitang sagutin ni Oscar ang tawag ng ina. Hindi nga siya nagkamali, hindi magandang salita kaagad ang bumungad sa kanya. You son of a bitch! Saan ang eksaktong location niyo at bakit hinayaan mo babae niya na hindi ako makadalo? Galit na sita ni Amanda sa anak pero hindi magawang taasan. Ang boses dahil baka may makarinig. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Kung anong nakasulat sa invitation card, ayan ang tamang location. Mahinahon niyang sagot sa ina. Jerk, nandito na kami, hindi itong tamang lugar. Napubuntong hininga si Oscar at napahawak sa noo. Mom, just stay there. Mamaya na po tayo mag-usap. Agad niyang pinatay ang tawag at baka tuluyang sumakit ang ulo niya. Naaawang niyakap ni Juliet ang asawa. Siya nang nag-turn off sa phone nito nang makitang tumatawag muli ang ginang. Huwag ka nang malungkot at marami kami nagmamahal sa iyo ngayon. Matipid nang umiti si Oscar sa asawa. Nahihiya siya rito dahil sa ugali ng kanyang ina. Sana lang hindi to gumawa ng gulo mamaya. Huwag kang mag-alala at kapag gumawa siya ng eksena mamaya ay may taong haharang sa kanya. Ako ang unang hihila sa buhok ng nanay mo kapag tumutol pa siya mamaya sa relasyon yung dalawa. Sabay na napalingon sina Oscar at Juliet sa nagsalitang nasa bungad ng pinto. Hi! Nakangiting kumaway si Arya sa dalawa. Pumasok na ako at walang sumasagot sa katuko sa pinto. Napangiti si Juliet at naluluhang nilapitan ng pinsan. Alam na nitong tungkol sa kanila ni Oscar pero ngayon lang sila nakaharap na tatlo. Nahihiyang ngumiti si Oscar sa kaibigan. Nanunuksong tingin ni Arya kay Oscar habang yakap ang pinsan. Ako dapat ang nasa katayuan mo ngayon, reklamo niya sa pinsan. Natatawang nagbitaw siya ng yakap kay Arya. Alam niya nagbibiro lamang to. Huwag kang mag-alala, tsak na pakakasalan ka rin ni Lexter. Biglang umasim ang mukha ni Arya at humabang nguso. Ha? Ayaw ko sa kanya't mana sa ama na gusto lang ay tikim-tikim sa babae. Natawa si Oscar sa inasta ng kaibigan. Pero naniniwala siya na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sa venue, galit na ibinalik ni Amanda ang phone sa bag at hindi na makontak ang anak. Ano sabi sa'yo? Tanong ni Eddie. Huwag mo na lang alamin at iinit lang ang ulo mo. Palibhasa ay mana sa ugali mong gago. Angil niya kay Eddie sa mahinang tinig lamang. Ayaw mong uminit ang ulo ni Daddy pero ginagalit mo naman. Sikmat ni Jeric sa ginang, mahigpit na hinawakan ni Eddie sa brasong anak upang pigilan sa iba pang nais gawin kay Amanda. Hindi sila maaring gumawa ng gulo, lalo na tumakyat na ang MC sa entablado. Tahimik na rin si Amanda at natakot din gumawa ng gulo, saka alamang mataas na tao ang host. Ladies and gentlemen, pauna ng MC at bumati sa lahat. Lahat ay pumalakpak na umakyat na si Spencer sa stage at bumati. Una sa lahat ay maraming salamat sa pagdalo sa mahalagang okasyong ito para sa aking panganay na apo. Nakangiting tumingin si Spencer sa lahat ng naroroon. Mula sa silid, mahigpit na magkahugpong ang kanang kamay ni na Juliet at Oscar habang naghihintay sa go signal na maaari na silang lumabas. Masasabi ko talagang nakatadhana silang dalawa para sa isa't isa. Tukoy ni Spencer sa mga apo. Una, hindi ko alam na ang lalaking inalok ko na maging business partner ay siyang matagal nang gusto ng aking apo. Mangha ang lahat at interesadong kwento ng pagmamahala ng apo ng chairman. Sobrang mahabang kwento ng pagmamahala nila, kaya sa maiksing salita ay nagtagpo muling landas nila. At ngayon nga ay napagkasunduan ng announcement ng kanilang engagement. Lumaylay ang balikat ng karamihan at nabitin sa kwento ng Ginoo, pero natawa rin sa huling sinabi nito. Oh, bago ko sila ipakilala sa inyo, gusto ko lang klaruhin na lahat ng tagumpay ng batang ito ay dahil sa sarili niyang kakayahan at talento. Naging successful siya kahit nagsisimula pa lang, kahit walang suporta mula sa sariling pamilya. Ani Spencer habang nakataas ang kanang hintuturo, nangunot ang noo ni Eddie at curious sa lalaking mapapangasawa ng apo ng matanda. Kita niya sa mga naroon na naawa sa taong tinutukoy ng chairman. Pero hanga ako sa determinasyon ng batang ito, kahit walang gabay ng mga magulang hanggang sa magkaisip siya, nagawa niyang tumayo sa sariling mga paa. At kahit walang basbas mula sa mga magulang itong desisyon niya sa buhay ay ipinaglaban niya ang aking apo. Nagkatingin ang bigla sina Eddie at Amanda
Nang marinig ang sinabi ng Ginoo, parang pamilyar kasi sa kanila ang kwento ng matanda tungkol sa lalaking maaasawa ng apo nito. Hindi mahalaga sa pamilya kong estado sa buhay ng isang tao. Nagmula siya sa broken family at pupunuan ng pamilya kong kakulangan sa pagkatao niya. Nakangiting tumango-tango si Spencer matapos magsalita at tumingin sa gawin nila Eddie. Parang napapasong umiwas ang tingin si Eddie sa chairman na magsalubong ang tingin nilang dalawa. Parang may ibang pakahulugan sa kanyang mga sinasabi nito tungkol sa lalaking maasawa ng apo. Lalong napahanga ang lahat sa matanda dahil sa kababaang loob at pagiging mapagmahal sa kapwa. Napakurap si Oscar upang pigilan ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata. Napapanood kasi nila ang mga nangyayari mula sa screen monitor. Hinalikan niya sa noong asawa at ayaw na magsalita. Tsaka sinapipiyok siya dahil sa pinipigilang emosyon. Bago ko ipakilala ang bagong miyembro ng aking pamilya, inaanyayahan ko na munang isa sa aking apo. Hindi na naintindihan ni Jericho anong sinasabi ng chairman. Nagulat kasi siya nang makita si Arya at umaakit na sa munting entablado. Naguguluhan siya kung bakit naroon ang dalaga at umakyat pa sa stage upang magsalita. Ang alam niya ay kaanak ng mga magulang ni Michael ang chairman. Hindi na siya nagulat kung naroon ang buong angkan. Ang gumugulo lang sa isipan ay kung sinong lalaking mapapangasawa ng dalaga sa isiping ito ang engaged ngayon. Wala kasi siyang nabalita ang may karelasyon na ito. Ngumiti si Arya sa lahat ng naroon. Nagsuot pa siya ng malaki at makapal na eyeglasses para hindi gaano expose ang mukha niya sa lahat. Nagpakilala siya sa mga ito bago magkwento na rin bilang parte ng kwento sa pag-iibigan ng dalawa. Walang naiintindihan si Jeric sa sinasabi ng dalaga at okupadong isipan niya ng samut-saring nakatanungan. Parang biglang nanghinang mga tuhod ni Eddie at unti-unti nang naging klaro ang lahat. Nagtatakang napatingin si Kristen kay Alvin at halatang nababahala ng gusto. Muli siyang tumingin sa stage. Naningkit ang mga mata niya nang makita sina Michael at Asunta na tumayo habang pumapalakpak. Hindi niya napansin ang mga ito kanina. Anong ginagawa dito ng kaibigan ni Juliet? Naisatinig ni Cynthia nang makita si Gigi. Nagsalubong din ng kilay ni Jeric at tinanaw ang taong tinutukoy ni Cynthia. Hindi niya alam kung bakit nga ba naroon si Gigi, gayon hindi naman siya nakikita sa paligid si Juliet. Nagkatinginan sila ni Cynthia tulad niya ay clueless din ito. Kung ganon hindi tayo nagkamali ng pinuntahang venue? Kinakabahan na ring tanong ni Cynthia nang mahinuha kung bakit naroon ang ilan sa empleyado kasama na ang chairman ng kumpanya. Naroon din si Justin kaya sigurado siyang si Juliet ang dahilan kaya naroon ang mga ito. Hindi na naiintindihan ni Amanda ang sinasabi ni Cynthia at natuon ang tingin niya sa stage. Nang matapos magsalita ni Arya ay umakyat na rin sina Almira at Samuel sa stage. Nagpakilala sa mga naroon bilang parents ng babaeng engaged ngayong gabi. Ladies and gentlemen, ikinakagala kong ipakilala sa lahat ng nandito ang aking prinsesa. Tumaas ang kamay ni Samuel at tinuro sa malaking flat screen. Agad na lumabas ang imahe ng dalawang taong naglalakad palabas mula sa isang magarang silid. Halos hindi na kumukurap sina Eddie at Jeric habang nakatitig sa screen monitor. Hindi pa'y pinapakita ang mukha ng dalawa, tanging likod na ang mga itong nakukuhanan ng video. Magkahawa kami ang dalawa habang naglalakad sa hallway patungo sa stage. Hindi maalis ni Cynthia ang tingin sa screen monitor at nakaramdam ng inggit sa babaeng naglalakad. Kahit nakatalikod ito ay alam niyang magandang babae at maganda din ang pangangatawan. Backless ang suot nitong silky dress na kulay silver gold. Hapit sa magandang hubog ng katawan nito ang naturang damit. Ang lalaking kasama kahit nakatalikod ay halatang makisig ang pangangatawan. Sa suot na suit, bagay sa nakatalikod na lalaki ang kulay maroon na suit nito at ang tangkad pa. Nangunot ang noo ni Amanda nang mapatitig ng gusto sa lalaki naglalakad na nasa live video. Parang pamilyar sa kanya ang tinding nito. Naputol ang video na nasa likod ng stage ng dalawang ipapakilala sa lahat. Hindi malaman ni Eddie kung anong mararamdaman habang palapit ng pag-akyat sa stage ng dalawang taong hinihintay ng lahat na makilala.